At dahil nga sa kabilang na ako sa halos 2 milyong unemployed Filipinos dito sa Pilipinas, according to St. Peter. In short, isa na lamang po akong tambay na palamunin dito sa aming bahay. Oh, happy ka, diba? Gusto mo yung may mga taong bumabagsak, mga nawawala ng future, ganon, ano? So ngayon, susubukan kong mamasukan dito sa junk shop ng tito ko para maipakita sa inyo kung paano kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Luto online business. Hindi naman ba dire sa labad? Oh, sige, thank you. So dahil nga sa wala na akong trabaho, malamang walang pera, wala ding makain. Kaya minsan talaga inalilipasan na ako ng gutom. Busy kasi ako kaka-voice over. Kaya ngayon ay susubukan ko pong mangupahan for a day dito sa junk shop bilang taga-karga ng bote sa sako. Sa bawat sako na mapupuno ko ng bote, may 5 piso ako. Okay na to, kaysa naman mag-voice over ako maghapon sa bahay, diba? Tapos pag-upload, wala man namimigay ng stars. Ano to, pasaya lang. Charot. So una, kumuha muna ako ng mga sako na gagamitin, ano. Yung mga maayos-ayos naman, syempre, yung binigay sa akin ng tita ko. Na mga sako, baka mamaya punit-punit yan eh. Pagbuhat ko, biglang wasak ba? Masasayang yung effort ko ba? Bale, iba't ibang klase ng sako na yan, iba't ibang size na rin. May sako ng abono, sako ng palay, sako ng bigas, at kahit lumang sako ng patatas. Tapos yung mga nakikita nyong bote, yan po lahat yung mga ilalagay namin sa sako. Actually, konti na lang po ito, ha? Kasi kahapon nagkarga na sila. Bale, tinira na lang nila ito para sa akin. Nang sa gayon, magkapera naman daw ako kahit papano ba. So, gaya ng sabi ko kanina, kapag mapuno ko ng bote yung isang sako, may 5 piso ako. O, di ba pwede na, makasampung sako ka, may 50 ka. Pero syempre, hindi mo lang yan basta ipapasok sa loob ng sako, no? Kailangan mo i-segregate yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin sa isang sako yung 4 kantos at emperador. Dapat pare-parehong size at pare-parehong klase. Ayon kay Mark Vincent na nagtuturo sa akin nung mga araw na yan. Bali yung una kong sinasalansang dyan ay yung gin na 2x2 yung size. Pagkatapos ko nyan ay isusunod ko naman na ilalagay yung mga passport size, tapos A4, ganun. Ano to picture? Bali ito po kasi yung pinakamaraming nabibili ng mga magbubuti. Tambak-tambak talaga ito kaya kailangan unahing ilagay sa sako. So ganyan lang po, ipasok mo isa-isa. Tig 5 peraso bawat layer hanggang sa mapuno na yung sako. Yung bilang ng bote na mailalagay mo sa isang sako ay depende po iyan sa kung gaano kalaki yung sako na ginamit mo. Minsan 40, 45, 50, 55, ganon. Pero saka na natin problemahin yon kapag pipick upin na ito ng buyer. Ayan, may laman pa yata yung nakita ko. Okay lang yan kahit marumi kasi dadalhin pa yan ng buyer sa hugasan ng bote. Kailangan dito punong-puno yung sako. Yung dapat wala na talagang space as in yung sako. Tapos halos hindi na dapat siya maisara. Ganyan sa nakikita ninyo. So ayan, okay na yan. Nakaisang sako na ako. May 5 piso na ako, B. May pambili na akong asin. Asin. Ngayon ay nasa pangalawang sako na po ako. Ay wag mo na akong tinuturuan, Vincent. Alam ko na. Kapag nagawa ko na ng isang beses, alam ko na yan. Leave me alone. Ay, sino ba yung bumida pa si Axel sa likod ah? So, para po pala sa inyong kaalaman, hindi naman araw-araw may ganito na may mailalagay kang bote sa sako para magkapera. Kasi iniipon pa nila ito syempre. Tapos depende rin kasi kung gaano karami yung mga nabibili ng mga magbubuti nila na nire-rende dito. So, mga once or twice a week lang ganyan yung pagkakarga ng mga bote sa sako. At ayan, nakadalawang sako na po ako. O, may 10 na ako, B. May pambili na akong betchin. Ngayon, nasa pangatlong sako na po ako. Pero parang konti na lang yung 2x2. Siguro mga 2 sako na lang ito. Sinasabayan kasi ako ni Vincent eh. Sayang yung 2 sako niya kanina, sa akin sana yun. Di sana 4 na yung napuno ko. Ginagawan pa yung bata. Tinatabi ko na pala itong mga emperador pag nadadampot ko. Ganon din tong mga 4 kantos. Para di na ako mahirapang mag-segregate mamaya kapag natapos ko na tong mga 2x2. At ayan, tapos ko na po yung pangatlong sako. May 15 pesos na ako pambili ng 3-in-1 coffee twin pack. Ngayon, ang mga natira na lang po ay yung mga emperador. Wag pa daw muna isako yung mga 4 kantos tsaka mga bote ng ketchup kasi konti pa lang daw. So dito, tinuruan naman po ako ni Auntie Maret kasi iba na yung shape nito, mas Ano ba ito? Ba't tinakpan yung camera? Nagugit tuloy ako. Iba na yung shape nito, mas mahirap na siya, tapos mas mabigat. So, bali, tig 3 piraso kabilaan, nakaharap sa gitna yung mga leeg nila. Di rin siya ganun karami, kaya nasa isang sako lang yung nagawa ko. May mga natira pa, pero kulang pa yan. Kaya, antayin na lang na madagdagan, saka isa sako ulit. Hala, may natira na naman, no? Madami pang laman to, ah. Kayang-kaya ka pang lasingin ito, be, sinasabi ko sa'yo. Pwede pa siguro to, be, maitabi nga.
Charot. At ayan na po lahat ng mga natapos ko. Nasa 4 na sako lang. Pero huwag kayo mag-alala kasi meron pa akong ibang pagkakakitaan dito. Kung nakikita nyo yung ginagawa ni Auntie Imelda dun sa dulo, nagpapalaman siya ng doormat. 2 pesos and 50 cents naman yan kada isang doormat na matatapos mo. O, diba? Ang dami pagkakakitaan dito. Sinasabi ko sa inyo. Pero saka ko na iba-vlog yan. Dito muna tayo sa mga bote-bote ba. So, ayan. Tinuruan po ako ni Auntie Maret paano magtahi. Madali lang din pala kasi parang ganun din sa pagtatahi ng palay. Sa sako ng palay pala. Kaya nakabisado ko agad. Bali, gagamit ka dyan ng malaking karayong pangtahi. Tapos ipapasok mo yung straw. Tapos pa-cross-cross lang yan, alternate. Hilain lang ng maigi para humigpit. Pagkatapos kung matalian yan lahat, huling tatahiin ko naman ay itong bote ng mga emperador. Ay, ayan na naman siya. Alam ko na to, wag mo na akong tinuturuan. Pagkatapos kong matalian na lahat, binuhat ko na pa isa-isa. O, malamang alangan pa dalawa. Ang bigat-bigat yan, Diyos ko. Para isa lansang dito sa may gilid. Kasama nung mga natapos na nung nakaraang mga araw pa. Ilan na ba lahat nung natapos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 po lahat. Diyos ko, nakakapagod. Pagkaraan ng ilang araw, ayan na. Sinimulan na pong pick upin para magkapera na B at makuha ko na yung sahod ko. So, ito pong inuuna nilang binubuhat. Ito yung 2x2. Ito kasi yung pinakamarami sa lahat. Diyos ko. Kung nakikita nyo yung nakasalansang doon sa may gilid, lahat po yan, 2x2 yan. So, bawat buhat po niyan, sabay banggit nila kung ilang peraso yung laman sa loob ng sako. Tapos, sabay lista na rin nung tito ko tsaka yung buyer. Tapos, sa kanila itatali sa bandang huli. As in, tali na TALLY ha. Ang nakakatuwa dito, alam nyo ba, bumilib talaga ako sa mga nagbubuhat na ito. Shout out sa inyong dalawa. Natanong ko yung mga pangalan, nakalimutan ko lang. Natagalan kasi ako sa pag-edit ng video na ito. Alam nyo, ang bilis talaga nila bilangin yung laman ng sako. Papalapit pa lang sila, alam na nila agad kung ilang peraso. Pagkahawak pa lang or tinitignan pa lang yung laki ng sako, Diyos ko, alam na nila. Kabisadong kabisado na talaga, kaya di na sila nahirapang magbilang pa. Yan yung tinatawag nilang experience versus knowledge. Tapos alam nyo, kapag binabanggit nila yung bilang guys, di nila inuulit yung pagkakasabi kapag parehong bilang yung magkasunod. Heto, pakinggan nyo na lang. Parang 50. 50, 5. 50. Parehas. 4, 5. O, diba? Iba-iba yung banggit sa numero. Ganun kasi dapat para hindi malito yung nagsusulat. So, after nila mailagay sa truck lahat ng mga 2x2, nagpahinga muna sila. Syempre, uy, nakakapagod kaya nito. Ayan, uminom muna sila ng tubig. Tapos, konting kwentuhan lang naman tungkol sa mga K-dramas, ganun. Nanonood pa ng K-drama. Tapos, sinunod na nilang buhatin yung mga bote ng emperador. Diyos ko, mas mabigat kaya ito kumpara doon sa 2x2. Yung napuno ko nga na isang sako nito, di ko na nabuhat eh. Iniwan ko na lang doon sa gitna. Tapos mas mahirap din kaya ito bilangin. Kasi wala kabisado na talaga nila. Ang gagaling talaga Lalo na itong mga bote ng ketchup 100 plus kaya isang laman yan. Kaso kaya din nila bilangin. Tapik-tapikin lang nila tapos tititigan ba? Alam na nila agad yung bilang. Kaya bilib talaga ako sa mga ito. Dito mo masasabing may kanya-kanya talaga tayong kakayahan sa kahit na anong larangan. Nung patapos na silang maglagay, pinakialaman ko tong notebook ng tito ko para malaman ko yung mga presyo ba ng bakal, bote, ganun. Pero syempre, di ko sasabihin. Tapos ayaw din pabanggit sa akin ng tito ko kasi mura lang naman kita nila dito, cents lang ba? Bumabawi lang sila talaga sa quantity. Kaya kayong mga nagbebenta dyan ng mga bote at mga kalakal sa mga magbobote, wag nyo naman ng mahal-mahalan pa, maawa naman na kayo sa kanila. Kasi minsan, nabibili nila ng mahal yan sa mga bahay-bahay, pero pagdating ng bentahan, biglang babagsak yung presyo, kaya nalulugi din sila. Minsan pa nga, kwento ng mga magbobote dito, pinagtatabuyan daw sila sa mga bahay. Ang malala pa dyan, pinaghihinalaan pa na magnanakaw minsan. Diyos ko, di na kayo naawa. So ayan, iwanan ko muna sila dyan habang nagtutotal. Medyo natagalan sila kasi hindi nila mapagtali yung bilang. So habang inaayos pa yan, pati itong pagtatali sa mga bote sa truck, kikibitin ko muna itong timbangan nila kasi gusto ko lang malaman kung magkano na ba binawas ko. Buhat nung dumating ako dito sa Pilipinas. Ayun, kita nyo ba? O, diba hindi? Natatakpan kasi nung upuan. So, ito na po. Nasa 58 ba o 59 na yung timbang ko. Diyos ko, bumigat na pala ako. Mali ito, B. Kailangan ko na talagang mag-diet. Dapat kasi ma-maintain ko yung 45 kilograms. Nabigat ko, parang si may entrata, ganun. Ay, ayun, nagbibilang na siya. Dito ko napatunayang may pera talaga sa basura. Para sa mga gusto palang mag-apply dito na magbobote, ayan may mga available pa silang mga padjak. Bale, nasa higit 5,000 po lahat yung bilang ng mga bote na yan na nailagay sa truck at nabenta. At may bawas pa yan na 100 para sa mga posibilidad na may mga basag. Yun lamang po. Thank you so much for watching this documentary special here in Junk Shop. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.
O, sige na, marami pa akong gagawin.